So mga tol, sinabi ni Canelo Alvarez sa isang report na easy lang umano niyang tatalunin ang humahamon sa kanya at balak siyang akyatin na si 2 Division Undisputed Champion at kasalukuyang WBA Super Welterweight World Champion Terence Crawford. Kaya daw nasabi ni Canelo Alvarez na easy lang daw niyang tatalunin si Crawford sa 168 pounds dahil sa nakita umano niya ang performance ni Terence Crawford sa nakalipas na laban nito kay Israel Madrimov na umabot sa desisyon ang laban. Bagamat nanalo dyan si Crawford mga tol, si Madrimov ang pumutol sa 11 winning knockout streak ni Crawford. Kaya wika ni Canelo mga tol, may weight class daw ang bawat boxing. Yan daw ang pinakamahirap na gawin, ang umakyat ng dibisyon. Kung matatandaan mga tol, ganyan din ang sinabi ni Canelo Alvarez dito sa isa pang humahamon sa kanya na si David Benavidez. Noong umakyat daw si Benavidez sa light heavyweight, hindi daw nito napatumba si Alexander Gvozdyk. Hindi daw nadala ni Benavidez ang lakas niya sa light heavyweight. At kaya din siguro nasabi yan ni Canelo mga tol dahil danas na din niya yan. Kung matatandaan mga tol, umakyat din siya ng light heavyweight para kalabanin itong si Dimitri Bivol at natalo po si Canelo mga tol kay Bivol. Hindi na nga po masyadong umeepekto ang mga banat ni Canelo dito kay Bivol. Kumbaga, kinakaya na ang suntok niya. Kaya alam ni Canelo mga tol ang pakiramdam kapag umaakit ng dibisyon. Walang nagawa si Canelo mga tol at bumalik na lang ito sa super middleweight. Tungkol naman sa pagkasa kay Crawford, sinabi ni Canelo mga tol na mangyayari pa rin daw ang laban nila ni Crawford basta daw maibigay ang hinihingi niyang 150 million US dollars. Ayon naman kay Eddie Hearn mga tol, hindi na daw lalaban pa si Crawford kung hindi daw si Canelo Alvarez ang makakalaban nito. So parang magre-retiro na lang si Crawford mga tol kapag hindi lang din naman si Canelo ang makakalaban niya. So tingnan na lang natin mga tol kung mapagbibigyan ni Canelo Alvarez si Terence Crawford pagkatapos ng laban ni Canelo Alvarez sa linggo kay Edgar Berlanga. Sa kabilang banda naman mga tol, nagbigay ng opinion ng sikat na strength and conditioning coach na si Memo Heredia sa laban ng Canelo Alvarez versus Edgar Berlanga. Wika nga po ni Memo Heredia mga tol sa kanyang post sa social media account, may chance umano si Berlanga na talunin o patulugin si Canelo Alvarez. Kung matatandaan daw kasi natin mga tol, si Pacquiao nga daw na kinukonsider na untouchable at imposibleng mapabagsak sa lona. Pero pinatulog lang daw si Pacquiao ni Juan Manuel Marquez. So pwede nga din daw yung mangyari kay Canelo Alvarez. At may chance daw itong si Berlanga na magawa yan. Pero marami po ang naniniwalang mga expert mga tol na hindi sapat ang kakayanan ni Berlanga para talunin si Canelo Alvarez. Well, tingnan na lang natin mga tol kung anong mangyayari sa laban na yan sa linggo. Speaking of Memo Heredia mga tol, bali-balita na kinuha umanong strength and conditioning coach ni Saul Sanchez itong si Memo Heredia para paghandaan si General Casimero. Sa mga hindi po nakakaalam mga tol, dati na nga din po naging strength and conditioning coach ni Casimero itong si Memo Heredia, kung saan makailang beses nga pong nanalo si Casimero dahil sa paghawak ni Memo Heredia sa kanya. Hindi lang si Casimero mga tol, maging si Juan Manuel Marquez, hinawakan din ni Memo Heredia noong pang-apat na laban ni Marquez dito kay Manny Pacquiao. At hindi nga po makakalimutan ng buong mundo na pinatulog ni Marquez si Manny Pacquiao. Si Memo Heredia nga din po ang humawak dito kay Yordenis Ugas noong kalabanin din si Manny Pacquiao. Natalo si Manny Pacquiao at nagretiro. Kung totoong si Memo Heredia ang humahawak ngayon kay Saul Sanchez, talagang porsigido itong si Saul Sanchez mga tol na inknockout si Casimero. Kaya dapat maging handa si Casimero mga tol. Kailangan palakasin din ni Casimero ang stamina niya dahil malamang mga tol makikipagsabayan sa kanya itong si Saul Sanchez.